And eto guys, malabong sumakses itong relationship kasi ito yung literal na namamangka sa dalawang ilog. So I'm sensing na may times na okay kayo, pero may times na mas okay kayo dun sa isang partner. Okay? Kung kayo ay may third party or kung sila man yung may third party, mga kapiksi, parang ganun. So ito yung literal na namamangka sa dalawang ilog. So pagka ganito guys, walang kapayapaan, hindi maganda, hindi masaya. Ang masaya lang dito yung may partner na dalawa. Pero hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran para ngayong November para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga maka-influence sa love life nyo. Pag hindi pala kayo naka-resonate dito guys, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. So, meron tayong control issues dito mga kapiksi. For some of you, it's either you're trying to control your person or pwedeng ikaw yung kinokontrol ng person nyo, mga kapiksi. If kayo yung kinokontrol, for some of you, you may be dealing with a narcissist, mga manipulators, ganyan, or baka kayo yung ganon, mga kapiksi. So again, pwedeng magkabaliktad yung roles. Yung iba sa inyo guys, I'm also sensing na maaaring merong nagko-control na third party or iba, no? Kunwari, mga biyanan mo, parang kinokontrol yung person mo or kinokontrol ka regarding dun sa relationship. Lalo na kung nakatira kayo sa isang bahay. So, may mga ganong hanash or ganong ganap sa relationship nyo, mga kapiksi. Iba-iba kayo ng sitwasyon, guys. So, take it how it resonates. Meron din ditong union, mga kapiksi. So, ito yung pagsasama, no? So, it's either yung iba sa inyo, pwedeng from BF girlfriend, maaari kayong magsama bilang couple, living in together, ganyan, o kaya pwedeng marriage is on the cards din, guys, okay? So, maaaring merong pwedeng LDR din kayo, tapos magkita kayo, or yung mga nasa dating apps, guys, kasi diba meron ng mga, sa panahon ngayon, uso na yung mga dating apps, meet up, so baka nagmi-meet up kayo ng person, and yeah, so maaari merong pagkikita na maganap, guys. And another message, pwedeng open relationship din kayo guys, no? Pag sinabing open relationship, pwedeng hindi committed kasi meron na kayong commitment sa iba. So pwedeng may jowa siya, pwedeng may jowa ka, tapos hindi ko naman masabing affair kung open kayo parehas sa open relationship, no? Pero parang ganun, similar siya sa affair. Ang kaibahan lang is accepted nyo. So, parang accepted nyo na meron siya, accepted nila na meron kayo. Lalo na guys kung mga Muslim. Kasi sa mga Muslim guys, normal yan, no? Kumbaga hindi yan labag sa batas nila, mga kapiksi. So, yeah. Yan yung mga pwedeng nakaka-influence sa relationship nyo guys. Comment down below if feeling mo may naka-resonate sa iyo dyan. Ito naman yung mga messages ng person mo, mga kapiksi, mga gusto niyang sabihin sa iyo. I know I was a distraction from your pain. Kumbaga, alam ng person mo na kahit papano nakatulong ka sa kanya or nakatulong siya sa iyo, especially nung mga time na nagdadanas ka ng pain. Kagaya nga nitong open relationship. Sometimes kaya nagkakaroon ng open relationship kasi nagkakaroon kayo ng mga problema sa mga partners nyo talaga. Tapos merong kayong hinihingan ng sama ng loob, nagkakadevelopan, kumbaga pansamantalang sabihin na natin na rebound, ganyan. Sometimes nagkakadevelopan sila, mga kapiksi. So, pwedeng may ganong eksena kayo, guys, okay? And I wish things could be different. So, yeah, yun yung nasa loob niya na parang sana iba na lang yung sitwasyon.
Pwedeng pertaining din yan dito, mga kapiksi, na sana kung pwede, sana siya na lang, or sana kayo na lang talaga, yung ganyan-ganyan. Pero may regrets, no? May mga regrets, may mga pagsisisi, guys. And another message, I want you. Gusto ka ng person mo, okay? Gusto ka niya, period. Gusto ka niya, mga kapiksi. Huwag na nating pahabain pa. Alright, so yan yung mga messages sa inyo ng person nyo, guys. Comment down below if may naka-resonate sa inyo dyan. So, shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng moon at saka yung energy ng energy ng Taurus at saka yung energy ng love. So, habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng mag-fill ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin si extra vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo na email sa pinoypixietaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, aventuring tsaka citrine, yung recommended ko, may makita kayong mga link sa description box, guys. So, Taurus, kayo ay represent ng Queen of Pentacles. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo, guys, take that message, no? Kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So, yung first card natin, guys, this is your energy, mga kapiksi. Ito, guys, nakikita natin na for some of you, ito yung paglaban, no? Kumbaga parang nilalaban nyo yung relationship nyo. This is your energy, your attitude towards the relationship. Handa kayo na ipaglaban yung person nyo. Handa kayo na sabihin natin, gagawin nyo ang lahat, no? Para dun sa person nyo. Although, nakakaramdam ako dito ng pagod, no? So, yung pagod na yun, nanggagaling dun sa mga misunderstanding, mga pag-aaway, mga problema sa relationship, mga situationship, ganyan. Pero, kahit na may mga ganong klase kayong ganap, nandun pa rin parang last man standing pa rin, pinaglalaban pa rin yung relationship, pinaglalaban pa rin yung partner, mga kapiksi. Ito naman yung person mo. Yung person mo naman, ito, guys, hindi ko alam kung kasi yung person nyo medyo makasarili, may pagka-selfish, or parang baka chillax lang talaga siya, no? Kumbaga kayo yung mas serious, nasa mas serious side, siya nasa more on easy lang, chill lang na side. So, parang dumadating dito yung assumption mo na baliwala ka lang sa kanya, parang hindi kanya priority, hindi siya masyadong seryoso, pero chill lang talaga siya, no? Parang ganun lang yung pwedeng pagkatao niya lang din yun, mga kapiksi. Although gusto kanya, kasi nga diba sabi niya, I want you, pero parang it doesn't take away na mas priority niya yung sarili niya kesa dun sa relationship no, or kesa sa'yo. And ito naman, ito naman yung connection nyo, mga kapiksi. So this is a very toxic connection, especially kung totoo itong open relationship, guys. Sabi ko nga sa inyo, parang close to affair na ito, guys, unless mga Muslim kayo, diba? Kasi ngayon mga Muslim talagang natural lang sa kanila yung open relationship. So pwedeng affair ito nang nangyari sa inyo, kaya siya toxic, or pwedeng may mga side bet, no? Meron ka, meron siya, or isa lang sa inyo yung meron, yung mga ganon. So, but definitely, guys, yung connection nyo, parang medyo toxic siya. Syempre, sino ba naman may gusto ng although sa panahon naman ngayon, yung mga tao ngayon, no, open na sila sa open relationship. So, kanya-kanyang trip lang yan. And ito naman yung guys, yung strength ng relationship nyo, no. So this is abundance,
Pwedeng ano din, no? Meron din kayong mga ambisyon sa buhay together, na parang nagdi-dream kayo na mapaganda yung buhay nyo, lalo na kung nagsasama kayo, lalo na kung nasa sabihin ko sana nasa work, no? Yung mga magkaka-work na dyan, kasi yung pugad talaga ng mga kabitan, guys, yung mga magkakatrabaho, di ba? Kasi araw-araw silang nagkikita, nagsasama. So, parang yun yung doon nagkakaroon ng strength yung relationship nyo kapag nagkikita kayo sa trabaho, tapos affair kayo. Pero parang ito din yung meet siya ng ano nyo, guys, no? Parang yan din yung meet siya ng ikakasira nyo. Ayaw natin maging judgmental, pero bahala kayo, matatanda na kayo. Although hindi naman ito mag-resonate sa lahat, guys. And ito naman yung ano, guys, yung weakness ng relationship, yung pag-overthink, no? So, yeah, syempre pag nag-overthink, kung ano-anong, walang ano parang walang peace of mind. And kung open relationship kayo, guys, or affair, ito, wala talaga itong peace of mind, hindi talaga kayo magkaka-peace of mind, mga kapiksi. So, comment down below kung naka-resonate kayo, guys, kasi hindi lahat sa inyo mag-resonate. Hindi lahat kayo may affair, hindi lahat kayo toxic. Pero, ang nakuha kasi nating energy ngayon is more on toxic na relationship, guys. And eto, guys, malabong sumakses itong relationship kasi ito yung literal na namamangka sa dalawang ilog. So, I'm sensing na may times na okay kayo, pero may times na mas okay kayo dun sa isang partner. Okay? Kung kayo ay may third party, or kung sila man yung may third party, mga kapiksi, parang ganon. So, ito yung literal na namamangka sa dalawang ilog. So, pagka ganito, guys, walang kapayapaan, hindi maganda, hindi masaya. Ang masaya lang dito yung may yung may partner na dalawa. Pero stressful, guys. So, yeah, take it how it resonates, mga kapiksi, and comment down below if love story nyo ba to. Ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.